Hello, Captain fans! Ito na nga ha, nagpadala nga ba ng pagkain itong Sir Alden kay Ma'am Catherine mga kasembreros, no? Kasi yung Instagram story ni ng ate, no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros na si Tin, na si Chrysler mga kasembreros ay pareho, no? Dito sa pinost ni Sir Alden din mga kasembreros dito sa kanyang Instagram story na kung saan ay ang caption naman niya dito ay day well spent. Tapos itong kay Tin, kay Chrysler mga kasembreros ay yung parang ramen, no? And alam natin na si Sir Alden talaga ay mahilig magpadala ng pagkain, no? Kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Kung totoo man ito ay napakasaya ng ating puso. Kasi sabi niya dito, ramen night with a gang. So, pwedeng nagkataon lang ito mga kasembreros. Pwede namang ding nagpadala ng pagkain si Sir Alden mga kasembreros kay attorney. So, baka busy ng pareho ang dalawa. Ito kay Mama Tin ay ano lang, no? Kasi pareho sila nagsabay sila mga kasembreros ng post. So, baka nagkasabay lang talaga. Pero kung din ay good news, no? Great news ito para sa mga kasembreros. And another sige ito muna mga kasembreros. Yung aso na si Summer ay namatay na pala mga kasembreros, no, 3 years ago pa. Tapos si Mami Min nag-Instagram story kasi siya. Tapos ang cute dito kasi kasama niya si Baby Kiona mga kasembreros, no, ang lola ay parang binisita dun sa kanilang backyard yung libing, no, ni dito ni Summer mga kasembreros. So hindi ko lang kung dito nila nilibing kasi this October 2, 2025. So si Summer, 'di ba yung aso na ni Daniel Padilla noong una, na parang yun yung sabi niya na faithful sa kanya mga kasembreros. So which is nakakatawa na sagot yun, no, ni Sir Daniel Padilla mga kasembreros. So sabi dito ng letter at saka may sunflowers si Mami Min at saka baby sprit mga kasembreros na bulaklak. Sabi niya dito ay Summer, 3 years later and we still miss you more than words can say. Thank you for the unconditional love and the countless happy memories. Always your family. So akala ko nga kanina parang pinadalhan, no, si Mami Min mga kasembreros. So ang lawak pa lang ng backyard, no. Tapos dito may mga Bermuda yata ito at saka mansion ng Bernardo mga kasembreros. So maganda dito lagyan nila ng prutas, no, pero hindi sila mahilig sa mga prutas mga kasembreros. Kasi sa amin talagang maraming pananim, no. Parang tanim, prutas, gulay is life sa amin mga kasembreros. So ang cute kasi parang nagbanding rin na maglola dito. Tapos parang sabay naghatid sila ng bulaklak na si Kyokyo. Sige, tayo sige pala kwento si Kyokyo. Walang music kasi, walang boses mga kasembreros kasi parang may tugtog siya. Yung pag-post ni Mami Min mga kasembreros. Ayan na maglola, talagang sila nagbanding din sa kanilang backyard mga kasembreros. So ang lawak, no, ng Casa Bernardo mga kasembreros. So parang may konting playground dito. So ayun po siya. So sobrang cute lang na maglolang ito, no, tapos na-miss nila si Summer mga kasembreros ng kanilang aso. So ngayon ko lang nalaman na namatay na pala si Summer, no. Parang sign na pala yun, no, kasi mas naunang namatay si Summer. Kasi 'di ba last year lang 2020, last year lang talaga mga kasembreros. 2023 nag-break up ang Kathniel, tapos 3 years ago 2022. So parang sign na pala 'yon na magwawakas ang Kathniel kasi nga namatay si Summer mga kasembreros na favorite na aso ni Sir Daniel Padilla. So nung tinanong sila kung anong loyalty, no, sabi ni Sir Daniel Padilla ay si Summer. Sobrang nakakatawa yung sagot niya, tsaka sobrang babaw nun mga kasembreros. And then ito, so speaking of Summer, si Sir Alden na nag-post ulit, no, ng aso, no. Hindi ko lang kung ano pangalan nito. Sabi niya dito, slow mornings with this one. So parang nung pagising niya ay nakita niya agad ang kanyang aso. Si Bailey lang kasi yung kilala ko dito mga kasembreros, tapos yung Catherine naman ay si Snowy.
So alam ko may mga pangalan tong mga to na mga aso ni Sir Alden, mga kasembreros. So hindi ko lang matandaan kung ano ang kanyang pangalan, mga kasembreros. And then ito, so si Gio Mana, so nag-share siya ng ng pasasalamat kay Sir Alden doon sa out of order nga nila na pelikula, mga kasembreros. So sabi niya dito, ayan, nakatag si Sir Alden with Kuya Alden Richards, thank you po Tita Miss Nate Gonzaga. Tapos si Gio Mana, ay isang GMA Sparkle artist din pala ito, mga kasembreros. So sobrang din tisoy din ng batang ito, mga kasembreros. Matangkad ha, kasi para magkasing tangkad sila ni Sir Alden, mga kasembreros. Tapos kasi yung isa dito si Heath lang yung kilala ko, pero itong isa ay parang may mga lahi sila, yung isa dito si Kayla yata ito, if I'm not mistaken, mga kasembreros and mga Cathinatics. Tapos mga mga artists din ng GMA Sparkle, mga kasembreros. Alam ko na i-post ko na to, tapos kagabi ko lang kasi nakita itong post ni Gio Mana, mga kasembreros, kung kaya ngayon ko siya pinopost, mga kasembreros and mga Cathinatics. So ayun po. And then ito, next item natin, mga kasembreros, isang fan ay nag-post, parang kinumpleto niya yung buong recipients ng Seoul International Drama Awards, mga kasembreros, from 2016 to 2025. So parehong female and male categories ito, mga kasembreros, so 2016, pinakauna pala si Tokayo naka-receive ng Outstanding Asian parang drama star, mga kasembreros, dito sa Seoul International Korean Drama Awards, mga kasembreros. Si Dennis Trillo na pinakauna nakatanggap. Tapos ang pangalawa yata ay si 2017 si Sir Gabby Concepcion. Tapos 2019 si Sir Alden Richards, grabe pangatlo pala si Soiti, mga kasembreros. And then 2020 si Sir Dingdong Dantes naman. Tapos 2022 si Ma'am Bel Mariano. Tapos 2023 si Phenomenal Box Office Cinema Queen, si Ma'am Catherine, mga kasembreros. And then 2024 si Ma'am Kim Chu, at nabisaya din ito, si Ma'am Kim Chu, na tumulong din sa mga ito, sa mga biktima ng lindol. And then last pinaka-recent nga ay si Sir Daniel Padilla. So yun, yung mga recipients, mga kasembreros. Ang kahapon kasi si Ma'am Catherine at saka Sir Alden lang yung naisama ko. So pero ito yung kompletong listahan. Si Tokayo pala, nakaka-proud naman ito si Tokayo. Makikitokayo na lang tayo, Sir Dennis, Sir Dennis Trillo, mga kasembreros, na siya pala yung pinakauna nakatanggap ng Seoul International Korean Drama Award, mga kasembreros, na Outstanding Asian Star, mga kasembreros, si Sir Dennis Trillo. So yun po siya. And then last item natin, mga kasembreros, ito pala meron palang last, yung ate ni Ma'am Kath nga, na si Chrysler ay may pinost pa siya sa kanyang Instagram story. Ito yung time na kumain sila, mga kasembreros, kagabi, kasama si Lexin, na malaki na yung kanyang panganay, mga kasembreros. So Alcantara pala yung apelido ng napangasawa ni Tin, or ni Chrysler, mga kasembreros. So Chrysler Bernardo Alcantara yung kanyang buong pangalan, mga kasembreros. So ayun po, So actually, lamang na sa ating Kathleen items sa vlog na ito, sa items na ito. Sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is October 5, 2025, Sunday na po, Blessed Sunday po sa bawat isa, and sana po ipangin po natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, mga kasembreros, ha. Sana po ipakinggan natin. Ang title po, Si Ephraim or Si Ephraim. Genesis 41:52. In the name of the second he called Ephraim, for God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Napakaganda. Si Ephraim po, mga kasembreros, ay pangalawang anak po, ni Joseph. Kung alam niyo po si Joseph the Dreamer, na sobrang sikat na character sa Biblia, mga kasembreros, ito po siya, anak po si Ephraim ay anak po siya ni Joseph, mga kasembreros, kasi 'di ba after nung tagutom, at saka nagkaroon sila ng pamilya, kasi tumanda na, and so on. So ang pangalawang anak niya ay si Ephraim. And
ang pangalang Ephraim kasi may mga ano kasi, 'di ba yung trivia ko sa TikTok, yung mga tao parang nagtatanong sila kung anong meaning ng pangalan nila, ng apelyido. For example, Reyes, no? Ang pangalang Reyes ay nagmula sa Spanish na Rex, so ibig sabihin ay mga rey, no? Mga hari. Santos, mga saints or mga santo. Yung Flores, no? Nagmula sa Spanish na ibig sabihin ay mga flowers or bulaklak. So marami pang iba, no? Francisco, no? Nagmula sa Latin na mga Franciscus, ibig sabihin ay freeman or taong malaya. So marami. So itong Ephraim ay napakaganda, no? Fruitful or fruit mga kasambreros. Ibig sabihin, tayo po ay productive, no? Parang ganon mga kasambreros, and nakikitaan tayo ng fruit of the Holy Spirit and so on. So anything that deals with fruit mga kasambreros. So yung verse na ito sa Genesis ay yun nga, yung kwento about kay Joseph na kumaga pa nagkaroon siya ng maraming trials, no, humarap siya sa napakaraming trahedya, sakuna, no, problema kaliwat kanan mga kasambreros at saka setbacks sa kanyang buhay before finally finding success and prosperity in Egypt. Kasi nagkaroon nga ng di ba, nung binenta si Joseph the Dreamer ng kanyang mga kapatid mga kasambreros sa isang Egyptian ay yun nga, nagkaroon tagutom. Tapos naging second in command siya kasi nga marunong siya mag-interpret So nag-interpret siya ng panaginip ng hari ng Pharaoh mga kasus, kung kaya siya ay in-appoint as second in command. Kumaga pa vice president siya doon sa Egypt mga kasambreros si Joseph. So nung nagkaroon siya ng pamilya, so nung recognize niya mga kasambreros ang Diyos sa kanyang buhay talaga, no? Kasi yun ang sekreto yun ang sekreto ni Joseph mga kasors kung bakit siya nagtagumpay in spite of the fact na binenta siya ng kanyang mga kapatid, no? Di ba dapat pagka ganun, binenta ka, tinaredor ka ng mga kapatid, tinaredor ka ng mga kaibigan mo, for example, tinaredor ka ng mga taong mahal mo sa buhay, ang tendency ay para siyang parang sweet revenge, no? Parang successful revenge mga kasambreros na imbis na malugmok, no? Parang ginawa niyang inspirasyon yung kanyang sinapit mula sa kanyang mismong kapatid mga kasambreros na ibinenta siya ay nagsumikap siya. And ito yung sikreto kasi, no, the Lord was with Joseph. Sikreto niya talaga dito ay kasama niya talaga parati ang Panginoon, and ginawa niya talagang leader, Diyos at Master ang Diyos mga kasambreros na makapangyarihan sa lahat. So yun nga, no, ang pangalang Ephraim or Ephraim ay fruitful mga kasambreros sa salitang Hebrew. Ang ganda, no? Joseph's journey teaches us that our struggles and hardships can actually lead to growth and blessings when we remain faithful and trusting in God's plan. So, gaya na mention natin na yung ating problema, yung ating mga trials, ay po pwede siyang mag-turn into success and victory kapag tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon mga kasambreros. When Joseph looks back at his time of suffering, he sees how it was not wasted or meaningless. So yung kanyang mga trials, yung kanyang mga problema ay hindi yun wasted. Kumbaga pa, it was part of God's plan. Okay? Part of master plan ng Panginoon sa kanya. Parang sa bida, di ba? Sa mga drama, sa mga pelikula, talagang parang sa unang eksena ay talaga inapi-api ang biktima. Tapos sa kinalaunan ay sila ay magtatagumpay mga kasambreros because sila nga yung bida. So parang ganun yung nangyari dito mga kasambreros, no? This verse challenges us to reframe our perspective on our own struggles and difficulties, understanding that they can be opportunities for growth, resilience, and ultimately blessings beyond our imagination. So kung kayo po ay may anak na lalaki or may buntis na tapos hindi wala pang pangalan po, pwede niyo po itong pangalan ng Ephraim kasi ang kanyang meaning po sa Hebrew ay fruitful, no? Talagang nagbigay at productive mga kasambreros. May binigay ang Diyos mga kasambreros. So just like Joseph, we can find strength and hope in knowing that God can bring forth something beautiful and fruitful from our times of suffering. So kasi 'di ba, nasa time ng suffering si Joseph mga kasambreros, but still, no, God made him fruitful by sending or giving him a son, and he named it Ephraim mga kasambreros. Joseph's words remind us to trust in God's faithfulness and provision even in the midst of our own trials and challenges as we reflect. This verse encourages us to hold on to hope and faith, knowing that God can bring beauty
from ashes and turn our suffering into something fruitful and purposeful. So ito yung sasabi natin parati na parang yung ating bad situation magiging good condition mga kasambres later on kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon mga kasambres. And yun nga no, talagang the best actually ito, nakakaiyak. Unang-una sa lahat yung istoryang ito no, si Joseph, benta na niya kanyang mga kapatid, tapos imbis na kumapa nung time na naging second in command siya, nagkaroon ng tagutom, and then pumunta si kailangan bumili ng mga kapatid niya, yung mga kuya niya, mga kasambreros. And by the way ang tatay pala ni Joseph at ng 12 tribes na 12 sila mga kasambreros no, ay si Jacob or si Jacob mga kasambreros, na later ay naging Israel. So yung bansang Israel, yan na po siya mga kasambreros no, ang dating pangalan niyan. Para siyang para siyang isang clan, no, isang kunwari yung apelyido nga Cayetano or Villa or Ortega. So pag dumami siya, nag-separate sila ng isang isla, tapos doon sila dumami ng dumami. So parang ganun ang nangyari sa Israel mga kasambreros. So naging isang bansa sila kasi nga ang Diyos ay nangako sa kanila na sila ay magiging ehemplo ng mga bansa mga kasambreros. And napaka-relevant nito ngayon mga kasambreros ng salitang ito no, kasi ang mga tao ngayon parang ang dami natin ginagawa pero we are not productive as expected mga kasambreros, kung hindi tayo fruitful. Una-una sa lahat yung fruit of the Holy Spirit dapat makita yun sa atin, fruit, bunga. Hindi naman ibig sabihin ng fruit of the Holy Spirit ay meron tayong dala-dala mga bunga ng bayabas, bunga ng banana or ng saging, bunga ng mansanas or apple. So hindi po ganun. Bunga ba yung ugali? So that means ugali mga kasambreros. So fruit of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control mga kasambreros. So yun po siya, humility pa, no? Dagdagan pa natin naman humility, caring, and so on. Pero nga, ang pinakamataas sa lahat ay ang love. Kasi parang umbrella, yun yung pinakatuktok, tapos susunod na lang yung ibang mga ugali na mabuti kung meron tayong love sa ating pamilya, kapatid, asawa, and so on. So, kasi timeless ito mga kasambreros na tayo dapat sa araw-araw, maging productive dapat tayo sa ating pisina for example, no, sa ating trabaho, sa ating tahanan, and so on. And tayo in general ay dapat po ay dapat meron tayong sense or spirit of fruitfulness mga kasambreros, kasi ang Diyos din natin ay maghahanap sa atin kung tayo po ay may talent sa drawing, maghahanap siya. Anong ginawa mo sa talent na binigay ko sa iyo? Parang yung parable of the talent ba no, sa Biblia na kanyang kinuwento din mga kasambreros at sinabi na kapag tayo binigyan ng talent sa marketing, o anong ginamit natin, o yung talent natin at saka skill sa pagtuturo bilang educator, anong ginawa natin, nagturo ba tayo? Kung yung talent natin sa paggagamot, no, naging doktor ba tayo, nagiging manghihilot, no? Parang ganun mga kasambreros. So pag tayo ba ay magaling sa pagtatanim, nagtanim ba tayo para mag-ani, no? Kasi ang tao hindi niya kapag cellphone parati ang tao, for example, hindi niya na-discover yung kanyang talent, yung regalo na binigay ng Diyos sa kanya, magiging useless, no? Kasi para siyang ginto at saka gold na hindi na hukay at hindi nagamit mga kasambreros. So bilang sa atin nasa salitang ito mga kasambreros ay panawagan ito sa atin, no? Na na maraming opportunities actually, maraming bagay na inalalaan ng Panginoon sa atin, lalong-lalo yung kanyang mga pangako mga kasambreros. May it be trabaho, no? May mga iba talaga nag-a-abroad, no? Talagang pangarap nila mga kasambreros yung magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng ganito, medyo maging okay ang pamumuhay. So ganun ba mga kasambreros? And let's always trust, no? Ito yung pinaka bottom line of final thought natin. Maging faithful sa Panginoon, maging trust, yung trust natin, yung faith natin, yung belief natin talagang firm at strong sa ating Panginoon, because hindi siya kagaya ni Joseph, no, ay binigyan pa siya ng posisyon, and pinagpala talaga siya ng Panginoon because he trusted and believed God mga kasambreros. Alright, sinabi sa ating Word of God napapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, na productivity or fruitfulness mga kasambreros sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, pa. Alam po.